Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan, saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong likod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating bagong reaction tungkol nga po dito sa nangyari po kay Papa Joms. Sinasabi po ay na-scam. Si Papa Joms ay na-scam sa kanya pong pangalawang pabahay. Nako, papaano na ito? Tumulong ka na nga mga kalingap, ay meron pa tayong mga kababayan na talaga naman pong manluloko sa kapwa po nila mga kalingap. So hindi po nila iniisip na ang ginagawa po ng mga charity vloggers ay sila po yung mga nakakatulong sa ating mga kababayan na talaga po naman pong nangangailangan po ng tulong. Pero naloloko pa ng ibang tao ang ating mga kalingap partners. Okay? So dito po sa ating video mga kalingap ay makikita po natin itong pamilya. Itong pamilya po na ito na nakatira po sa napakaliit. Napakaliit at hindi natin mawari kung paano nagkakasya po ang pamilya na ito sa isang kaperanggot na espasyo po na nasa likod po ng isang main house. So ngayon, kaya po siguro ay nagpursige po itong si Papa Joms na bigyan po ng pabahay sa tulong na rin po ng ating mga may pusong mga sponsors ni Papa Joms. Subalit, naloko pa po. Okay, so yan po yung ating paksa ngayong araw na ito mga kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay pugay sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At ang kilikin po natin, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At siyempre, kung bagong silip lang po kayo, bagong dating lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may galaw shoutout sa ating mga kasamaan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon aka Virador. At ang kilikin po natin mga kalingap, ang ating mga kalingap partners, lalo na po itong mga charity vloggers na nariyan po sa iba't ibang kalingap landing pad na meron po tayo sa ating bansa. Okay, sa ating pong pagpapatuloy mga kalingap, panoorin po natin ang isang maikling video clip po na ating kinuha po sa vlog po ni Kalingap Jomar, kung saan po ay nagsusumbong po yung beneficiary na sila po ay naloko sa kinausap po nilang tao upang maglakad ng kuryente ng pabahay po, sa pangalawang pabahay po ni Kalingap Jomar. So bago po ang lahat ay congratulations. So yan po yung nagagawa po pag tayo po ay sama-sama mga kalingap, ay tayo po ay nakakagawa ng isang maganda para sa ating kapwa. So yan, sa pagsama-sama po ng ating mga talaga naman mga organic sponsors, mga sponsors na talaga naman pong nasa kanilang puso ang pagtulong, true Kalingap Jomar ay magagawan po ng magandang maalwan na pabahay ang pamilyang nakatira sa isang maliit na espasyo. So panoorin po natin mga kalingap yung pinakita po natin dito yung maliit na espasyo na tinitirhan pagkatapos po yung bagong pabahay po ni Kalingap Jomar at yung pagsasabi na siya po ay naloko ng taong kinausap po nila upang sa ganon ay siyang maglakad ng kuryente sa kanya pong pabahay. Panoorin po natin mga kalingap. Ito lagay. Ikaw, okay lang tingnan itong bahay mo? Itong loob? Opo. Kasi ito maputik ulit guys. Lagi man po dito maputik. Ayan po. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po guys yung tinitiran po nila Nanay Generous at ang kanyang pamilya po sa ngayon. Ganito lang talaga siya kaliit po guys. Yan, ilan po sila dyan? Si nanay, si tatay, tapos 1, 2, 3, 4, apat na magkakapatid. Di ko alam kung paano po sila nagkakasya po dyan.
Kasi ito naman po yung kanila pong dito po sila yung kanila pong kusina. Yan po, dyan po yung lutuan nila. Tapos ito po yung kanilang daanan papuntang labas ng bahay. At least pasok tayo. Wow! Ito po yung kwarto, guys. Tapos na yung kuryente po, Nay. Kumusta na yung kuryente? Yung kuryente ko yan po, may problema po. May problema? Opo. Ano po yun, Nay? Kasi parang nabanggit nga rin po parang may sa kuryente. Ano po nangyari? Di po, Nay? Di pa po naasikaso? Opo kuya, magdadalawang buwan na po kuya. Yung pirang bisis ko na po siya tinanong kuya. Opo, bakit daw, Nay? Nagparasinungaling kuya. Sabi niya nandun na sa City Hall. Opo. Tinanong ko pa ulit po siya. Opo. Sabi niya nandun na ulit din po. Yung panghuli po, nakailan po kung tanong. Opo. Yung huli po kuya, yung parang po, nandun lang po sa kanila. Sa kanila. Stock. Sa kanila lang, Nay? Opo, sa bahay nila. O, bakit daw po? Akala ko Yung pong usapan nasa hindi po. Kaso yung 13K lang daw po. Kasi yung na gastos niya na daw po dun yung iba. Yung alin nga po, Nay? 13K ang? Hulog-hulugan niya po kuya. Kung, 13K ang hulug-hulugan po? opo. Eh, di ba po, Nay? Ilan? 20K yun, di ba, Nay? Opo. 20K yung binigay natin? Opo. Asan yung ano po? Yung iba daw po kasi kuya, yun na daw yung pinaghirapan niya daw po na paglakad dun sa Ay, pakit. siya po. Opo. So, paano yun, Nay? Ilan lang ibabalik sa atin? 13K po kuya. 13K ang ibabalik sa atin, tapos yung rest, hulug-hulugan? Yun bang sabi mo, Nay? Kuya. Ano po? 13 lang po talaga. 13? Ba't 13 lang talaga ibabalik sa atin, Nay? So yun po mga kalingap. Pero yun nga po, actually di ko po alam kung anong nangyari. Pero ang sabi daw po is, hindi daw po naasikaso po yung sa kuryente. Tapos yung 20K po na binigay po namin is 13,000 na lang daw po yung ibabalik. So kasi yung ilan ba yung 7K. Yung 7K daw po is bayad daw po sa servisyo nila na ginawa. Pero I don't think, ewan ko, sabihin niyo po mga kalingap, kung kailangan ko po bang kunin po yung buong 20K or ipaubayan na po natin. Kasi hindi rin po, kasi ano yun eh. Kasi kumbaga wala rin naman nagawa, hindi naman po natapos yung sa kuryente. So, parang magbaback to zero po ulit kami. Hanap na lang po kasi may siguro ng sige po. Bala na po, gawin na lang po namin ng paraan po kung paano din. So yan mga kalingap, ay napakaganda po Mula po sa napakaliit na espasyo na talaga naman pong ewan ko kung papaano nagkasya. Sabi nga ni Kalingap Jomar ay papaano kaya nagkakasya ang buong pamilya. May 4 na anak o silang mag-asawa, 4 na anak o di 6 po sila. Saan po kaya sila doon nagsisiksikan at talaga naman pong papaano na lang kung tag-ulan at nakita naman po ninyo. Ang sahig po nila ay ewan ko lang po. Mamasa-masa pa po yata.
So papaano na lang po ang paghiga, ang pagtulog po ng kanila pong mga anak. So nakita po rin ninyo mga kalingap ang bagong pabahay po ni Kalingap Jomar na napakaganda. Okay? So kumpara po doon sa dating tinitirhan po ng pamilya ay maalwan na po. Ha? Magiging maalwan na po sana ang ating pamilya na ito. Ha? May isang kwarto, napakatibay po ang pagkakagawa at malapit na po itong matapos, pintura na lamang po. Siguro kung mapinturahan po yung pabahay na yan po ni Kalingap Jomar ay talaga naman napakagwapo na po yung bahay. Ha? So maraming salamat sa ating mga walang tigil na mga sponsor sa kanila pong pagbibigay ng kanila pong mga blessings, mga biyaya para sa ating mga Kalinga partners na talaga naman pong masisipag din silang maghanap ng ating mga kababayan upang matulungan. Pero ano ito? Ano naman itong problema na nasuot? So yan mga Kalinga ay napagalaman po natin na sila po ay may kausap na tao. Binigyan ng 20,000, 20K para sa paglalakad po ng kuryente, para areglado na po ang lahat, paglipat po ng pamilya. Pero bakit sinasabi po dyan na 13,000 na lamang po ang available na cash mula po doon sa 20K na ibinigay? So sinasabi na nagastos na daw po at yung 7,000 na yon ay sinasabi na yun na lang daw po yung kabayaran doon sa serbisyo. Anong serbisyo po ang ibinigay po at hindi pa naman po nila daw nalalakad? Ay, naku po, talagang marami sa mundong ito. Marami po sa ating kababayan, marami po sa ating kapwa-tao ang talagang manluloko. So sana itong nanloko na ito ay hindi makarma. Sana ay alalahanin na ito po ay charity. Okay, so sinasabi po niyan doon sa dulo po ng video po ni Kalingap Jomar mga Kalingap ay dahil daw po sa ito ay pagawa, ang pabakay ay pagawa po ng vlogger. So iniisip po nila siguro mga Kalingap na total ay vlogger naman po ay talaga naman pong mayaman. Hindi po nila batid na ito po ay nang dahil po sa pagsama-samang resources ng ating mga kababayan na handang tumulong ay kala po nila ay kay Jomar po. Okay? So tinatanong po dyan ni Kalingap Jomar kung ano po ang gagawin. Ibibigay na lamang ba? So para sa akin mga Kalingap, maganda po kung magharap-harap po sa barangay. Okay? So total wala naman pong nagagawa. Paanong magiging kabayaran po doon sa serbisyong ibinigay po nila? Hindi pa naman po, wala pa naman pong nagagawa. Hindi po ba mga Kalingap? So sana ay para hindi tularan. At hindi na ito gagawin na muli ng taong ito at mawiwili po ang mga taong itong gumagawa ng hindi maganda. Sana ay mag-usap-usap po sila sa barangay at nang sa ganun ay papaano nga yan mga Kalingap kung talaga naman pong wala nang kakayanan yung tao na ibalik yung 7K. Ay naku po mga Kalingap. Sobra-sobra ang panluloko ng ating kapwa. Okay? So sana magawan po ng paraan sa pagtulong-tulong po ng ating mga kasamahan na may pusong pagtulong. Sana ay magawa ng paraan po yung problemang yan. Okay? So hanggang dyan na lang muna tayo mga Kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bas Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dad, at muli pinapakiusapan po kayo ng inyong lingkod. Sana po ay inyo rin pong tangkilikin ng munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay po ninyo ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganun, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.